Okay, so what's up? Array manipulation, pagre-reshape, pagta-transpose, tsaka pag-change ng dimension. So, import lang natin yung numpy. Tapos, ano ba to? Mag-initialize tayo mag-declare tayo ng numpy array. So, arange, np.arange 15. Tapos, so using shape does affect the original array. Okay, pag gantong ginawa mo yung array.shape is equals to ganto. Kasi ito ay ano one dimensional lang. Tapos gagawin mo siyang two dimensional. So 3 by 5. So para magiging ganto siya. And pag in-access mo yung array 1, yung original array. So nagbago na. Kasi ito ay so print natin to R1. So from ganto, tapos nung nag-apply ka ng array R1.shape, nagbago na yung shape niya, no? 3 by 5. Pero pag nagamit ka ng reshape, does not affect the original array. So, must be initialized in another variable. So, dito ay that shape, ito ay that reshape. So, pag in-access mo yung array 2, ito. So, hindi siya katulad nito na nag-reshape, na nag-iba yung shape niya. So, parang pag ginawa mo to, print, parang nag-exist lang siya dito sa line na to. Okay, yun. Dito lang siya. Pero, hindi niya naapektuhan yung original array. So, kailangan mo siyang ilagay sa panibagong variable. So, reshape array 3. So, yun yung maano mo. Pero yung R3, pag inano mo to, so, yun. Hindi nagbago yung original array. So, pag nagfa-flatten ka naman, so, that reshape. So, ang R4 mo ay may shape na 3 by 5. And itong function na to na .ravel tsaka .flatten, yun yung nagpapa-flat ng array order. Okay. So, pag order C, fa-flat yan ng ganito. Pero pag order F, parang kanina yung F for tran. So, ifa-flat yan ng papaganon. Parang column. Yan. Pero pag F, yan. So, array 1, ano ba to? Okay. So, ito yung ating array 1. And pag tinatranspose mo, yung row na to, magiging column. Parang ganun lang siya. Transpose, ganun. And then, np.array, array1. So, pwede ka rin mag-change ng dimensions dito. Kasi, ang array1 natin, ang shape niya ay so 3 by 5. And ito, nagiging ganito. And pag sinabi mo yung shape niya, yun, 1, 1, 1, 1, 3, 5. So, ano siya? 5th dimension siya. Array1.endim. Ayun din pala. Okay, so ito yung dimensions niya. Dalawa lang siya. 2-dimensional lang siya. So, array1. Okay. And meron dalawang method. Yung isa ay squeeze eh. Ayan ako na lang. So, array.1. Expandims. Itong method na to, yung np.expandims. Ang parameter mo dito yung mismong array. Ito. Tapos, kung saang axis. Kasi, ano pa tong array1 ito? Ito yung axis 0 eh. So, mangyayari dyan, para magkakaroon ka ng shape sa unahan. Parang expandims, nadagdag ka ng extra na dimension. Ayun, dito. Nagdagdag ka dito. Sa axis 0. Pero pag axis 1, dagdag ka dito sa columns. Kasi pag axis 0 ay row eh. By row siya. Ito, parang pa-down. And pag axis 1, across. Yun yata, yun yung nakikita ko dun eh. So, array 1, axis 0, rows. So, kaya siya, nung axis 0, sa row siya dito. Pero pag axis 1, ay, anong nangyari mo dito sa shape ay, dito sa gitna. So, by columns. Tama ba? By columns. Kasi siya ay ganito eh.
by ganto pala, pero pag axis 0, sa kabuuan niya, axis 0. Pag axis 1, itong sa loob niya. Pag axis equals to 2, parang tig-iisa na sila ng ng dimension sa bawat element. Tingnan mo. Parang you know. And pag inano mo ng shape dyan, magkakaroon yan 3 by 5 by 1. Yan. So yun, reshaping, transposing, tsaka changing dimension.